Ang urinary tract infection ay isa pong sakit na kadalasang nakukuha ng mga bata. Pag-usapan po natin ngayong umaga ang patungkol sa pediatric urinary tract infection. Joining us this morning is Dr. Carlos Ramon N. Torres, pedia-urologist ng National Kidney and Transplant Institute. Good morning, Dr. Torres. Good morning, Diane, and good morning to everybody. Unang tanong ko na po, Dr. Torres, ano po ba ang UTI? Partikular po yung nakukuha ng mga bata. Yung urinary tract infection ay pag pumasok yung mga mikrobyo doon sa urinary tract. Yung urinary tract, yung ang kasama doon yung kidneys, yung ureter, yung tubo ng daluyan ng ihi, papuntang pantog, pati yung daanan ng ihi ng papalabas na sa ari ng bata. And included na rin dito yung yung pinakadulo ng yung penis and foreskin in some children. Dr. Torres, paano po ba ito nakukuha, itong UTI ng mga bata? Ang urinary tract by itself is sterile, no? Wala siyang mikrobyo. So ang pinanggalingan ng mga mikrobyo na yan ay galing sa labas ng katawan. Ang pinaka-common dyan, yung pinanggagalingan ay yung dumi. Yung dumi ng bata mismo or sa environment na pumapasok sa mga natural openings ng bata. So, Dr. Torres, hindi ito nakukuha o namamana itong sakit na ito. Yung mayroon po bang mga instances na kakapanganak lang ay mayroon ng UTI? Meron din, pero yung mga ganun, nakukuha pa rin ng bata sa loob. But very rarely, meron mga instances na the mother has a UTI on delivery and yun, nadadamay na rin yung bata. From the blood naman yun. Dr. Torres, anong mga sintomas po ng UTI? Siguro masasabi mo, pwede mong i-classify na yung mga bata na hindi pa nakakapagsalita, yung mga very young, yung mga sanggol, yung mga batang mga 1-year-old, mga 2 years old, hindi pa marunong magsalita. At saka yung mga older children na maaari na sa magsalita. No? So yung mga younger children, ang mapapansin mo lang dyan, may matamlay sila, ayaw na magdede, kung sa nanay, matamlay na magdede sa breast, no? Or kunyari yung sumasakit ang tiyan, maangal sila, or parang kita mo lang na hindi na sila magaling yung itsura, no? Hindi maganda yung Kasi itsura. hindi sila makakapagsalita. Hindi makakapagsalita, Dapat yung mga nag-aalaga doon, medyo observant sila para makita na parang hindi na maganda to, kailangan sigurong dalhin sa doktor. Pag medyo nahihirapan po na may inconvenience nararamdaman yung bata. Or minsan may kita mo lang na umiiyak kapag umiihi, yun, mga senyales na yun. Yung mga older children po, ano po ang mga sintomas? The older children, pwede sabihin nila na sumasakit pag umiihi or umiiri sila. Or minsan meron lang. In any child, pwede rin magkaroon ng stain sa urine. Yun yung mga naramdaman nila. Or like fever, of course. Fever, no, is the most common. Doc, prevention tips para maiwasan natin itong UTI sa mga bata? Well, yung prevention, syempre, nandiyon na rin yung hygiene, no? Yung keeping the children clean at all times. When they wash dun sa baba, dapat na tinuturan sila ng tamang paraan. Yung paghugas dapat from front to back para yung tubig na nanggagaling sa likod hindi umaabot na dun sa harapan, especially in girls, no? And then in boys, yung pagpalinis ng ari ng lalaki. Very commonly also yung pupu, yung bowel movement. Kailangan pansinin din yun because in some children, yung bowel movement is disturbed. So napapansin na hindi pala everyday sila dumudumi, but every 2 days, 3 days, or minsan may mga bata na every 4 days pa. So yun, kasama na rin yun sa mga senyales na there's something wrong with the urinary system na nagkaka-UTI, meron palang problema pati sa pagdumi. Dok, paano kapag napabayaan itong UTI? Saan po kaya ito maaaring humantong? Well, yung mga usual na UTI, pwede namang gamutin lang, no? Kung gagamutin mo, kunya natuptas naman na yung bata, hindi na maganda yung pakiramdam or may nangyari na, no? So, first you have to document the infection, no? And you do your urinalysis, yung culture mo, maybe an ultrasound. Kung may makita kang may part na lumolobo, baka may obstruction. And then, kung lumalapay, gumrabi yan, meron mga bata na umaabot na point na parang sepsis or full-blown na infection na, no? Yun, hindi maganda yun kasi kailangan ng much intensive or extensive therapy yun. Dok, yung mga kumari kulang sa budget pero tingin nila merong UTI ang kanilang mga anak, saan po ba sila pwedeng pumunta? Mayroon po ba tayong mga free services na maaaring i-offer sa kanila? Sa National Kidney, meron kaming clinics for children on the urologic side.
And on the nephrology side, free clinic to sa outpatient service namin. Meron kaming separate building for that to house all of these patients to look at them. Free service yon. Maraming salamat po, Dr. Carlos Ramon N. Torres, Pedia Urologist ng National Kidney and Transplant Institute. Maraming salamat din. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.